Magandang umaga. Sa umagang ito ay ating pag-uusapan ang ikawalong kabanata ng Il Filibusterismo, may pamagat na maligayang Pasko. Matatandaan natin na si Kabisang Talis ay nabihag ng mga tulisan at pinatutubo sa halagang 500 piso. Meron sanang kapasidad si Huli na matubos ang kanyang ama agad-agad kung ibibenta niya sana yung agnos na bigay sa kanya ni Basilio. Pero hindi niya ginawa. Ang agnos na yun ay talagang kay Maria Clara. Inilimos nito ang agnos sa isang taong may sakit na kitong. Yung taong yun ay ginamot ni Basilio, kaya ang agnos ay ibinigay nito kay Basilio, na siya namang iniregalo ni Basilio sa kanyang kasintahang si Huli. Dahil mahal ni Huli si Basilio, mas pinili pa niyang magpaalipin na lang kay Hermana Pinchang para matubos niya ang kanyang amang si Kabisang Talis. Si Huli ng umagang yun ay maagang gumising. Nag-akala siya na baka naghimala ang berhen at hindi sumikat ang araw para hindi siya matuloy sa pagpapaalipin kay Hermana Pinchang. Pero nagkamali siya. Maliwanag na sa labas nang siya'y magising. Inihanda niya ang kanyang mga gamit at isinilid sa tampipi. Nagluto siya ng agahan, nagpaalam sa kanyang lolo na si Tandang Selo. Hindi man lamang niya ito binati ng maligayang Pasko. Nakita ng matanda na nagdadatingan na yung mga tao, yung mga bata na magsisimba dahil Pasko ng araw na yun. Nalungkot siya sapagkat wala siyang maibibigay na regalo sa mga bata. Babatiin niya sana ang mga ito ng maligayang Pasko, pero nung ibubukan niya ang kanyang bibig, nagulat siya sapagkat walang boses na lumabas. Ang mga tao ay nalungkot at nagtaka sapagkat nawala ng boses ang matanda na si Tandang Selo.